Yo guys, what's up? Dashi Vinci here for today's vlog. Pupunta ako kay Ian para ipa-modify ang ating CVT. Actually, hindi naman siya totally modified na may babaguhin, may i-adjust, etc. But more like, may mga additional na ikakabit. Parang ganon. May binili rin kasi akong bagong bola para dito sa aking Honda ADV 160. And first time ko gagamit ng ganitong klaseng bola. Actually, hindi nga flyball ng tawag sa kanya but more like slider Parang ganon. Kasi ang flyball, syempre, umiikot, bilog. Etong binili natin, nag-i-slide, kumbaga. Hindi siya umiikot, more like umi-slide siya. Tapos may mga ipapa-adjust din ako sa kanya. Pansin ko dito sa aking ADV, maganda yung power niya sa straight, pero when it comes to uphill, parang bitin ako sa power. Ang bilis mawalan ng power, kumbaga. Pag wala akong buwelo, wala talagang power pag uphill. Magpapalit tayo ng bola, may papagawa tayo sa center spring, and magpapalagay rin tayo ng magic washer. And tingnan natin kung magkakaroon ba ng difference when it comes to performance. As of now, maganda yung takbo ng aking ADV 160, especially kapag straight. Konting throttle ko lang, hatak na agad. Tumatop speed din naman kahit papano. Baka mas gumanda pa yung takbo kapag napalitan na natin yung bola. At syempre, napamodify na rin natin yung mga dapat i-modify dito sa motor na to. Yun, ipapa-CVT clean ko rin kasi gawa ng di pa kasi nalilinis sa CVT na ito after nakaka 7,000 kilometers na etong motor na to ever since na pina-CVT clean ko. So subject for CVT clean na rin siya. Lalo pa, naidaan ko siya sa baha, diba? Kaya ayun, punta na tayo kay Ian. Paayos natin itong ating EDV 160 and then balitaan ko kayo sa mga susunod na mangyayari. A few minutes later. Ito, testing natin dito 0 to 60, 0 to 80, 0 to 100. Disclaimer lang, ang purpose po ng gagawin ko na ito is para magkaroon lang po ng reference in terms of performance. All stock, CVT, 3, 2, 1. So yan, di ko alam kung ilang minuto, kung ilang segundo inaabot nun. Nung 0 to 60, 0 to 80, 0 to 100 na yan. Pero feeling ko parang saglit lang. At ang napansin ko pa sa all stock na CVT, pagdating sa high RPM, dun siya lumalabas, dun siya pumapalo. Dun lumalabas yung power niya, kumbaga. Dun sumisipa yung torque and power na itong all stock. Kaya pagdating sa high RPM, dun yung power niya, dun yung hatak niya. Pero yun nga, pagdating naman sa uphill, nawawalan na siya ng power. Parang mahina na, wala nang hatak, kumbaga. Pakabit lang natin kay Ian yung mga dapat ipakabit dito, and then tingnan natin kung meron bang performance gain papagawa natin na CVT. 10 seconds later. Palit ng bola, kasi yung bola ang papakabit natin 17G. Uy, bola. CVT clean. Kulang pa. Talong, kailan kaya tatagal kaya yung ganyan? Nakabaliktad. One hour later. So ito na nga pala guys, nakabit na ni Ian. Flyball na hindi naman totally bola, but more like slider siya. First impression ko, parang since 17 grams na siya straight, so ramdam ko na may hatak siya. Lumakas yung hatak niya, kumbaga. Pero ma-RPM ngayon, unlike sa stock na CVT, stock bola, ganyan. Mababa yung RPM pero humahatak siya. Ngayon, parang may RPM agad siya. At the same time, once na tinrottle ko, yun, bigla siyang hahatak.
bigla siyang sisipa. Yun ang first impression ko. Mas mabibigyan ko kayo ng reference kung matesting natin din yung 0 to 60, 0 to 80, and 0 to 100 na itong ganitong klaseng setup. Ulitin ko, naka 17 grams na, hindi siya roller but more like slider na bola. Tapos stock na center spring pero may mga bulitas na nilagay si Ian na technically para siyang torsion controller. And then naglagay din ng magic washer sa may pulley. Testing lang natin. Again, ang purpose ng testing na to is para magkaroon ng reference. New setup. Tingnan natin kung yun na makukuha yung 0 to 60, 0 to 80, 0 to 100. Yung 3, 2, 1, let's go! So yun, hindi ko alam kung ilang segundo, hindi ko alam kung ilan. Pero honestly speaking, napansin ko para siya meron slight delay sa hatak. Parang ganun. Pero once na pumalo na yung hatak, yun, bigla siyang hahatak talaga. Biglang papalo, kumbaga. Based lang naman sa ano ko, sa impression ko. I'm not sure kung anong magiging resulta. Di ko alam kung anong resulta ng reference natin. Based on my impression, based on my feeling, parang meron siyang delay sa hatak. Parang ganun. Well, naka 17 grams na kasi. Tapos may torsion controller bulitas dun sa center spring. And then meron siyang magic washer. Though hindi ko alam kung masusolusyonan ba na ito yung parang kailangan ko, which is yung sa uphill power. And I guess meron siyang hatak for that. Kasi ramdam ko na humahatak agad siya. Naman sa tinrotel ko may hatak talaga siya. Masusubukan natin yan kapag nabiyahin na natin talaga. Pero so far, ang sabi rin pala ni Ian sa akin, mas maganda daw kung matigas yung center spring natin. Kasi naka-stock center spring pa ako Kumbaga parang kulang daw sa hiyaw etong takbo natin ngayon. Kaya mas maganda daw kung mas matigas pa. Pero for now, ganito muna siya. Next CVT clean, saka kayo papakabit yung matigas na center spring. Malambot na rin kasi yung center spring na ito, kaya ganun siguro. I guess ito ko natapusin ng vlog. Sorry kung ganitong vlog lang ang ginawa ko, pero yun nga. Ito ko natapusin ng vlog. Maraming salamat sa tropa natin si Ian. Natakbuhan natin when it comes to our motorcycle. Na halos lahat ng motor ko sa kanya ko na pinapagawa. Siya yung trusted mechanic ko, especially when it comes to my motorcycle. Kaya sa mga interested magpagawa, check nyo na lang sa description box yung link ng shop ni Ian para magkaroon din kayo ng idea kung saan siya located. Dito siya sa Tanza. Malapit siya sa may Sanya Mayor. Yun o, mahatak ko. Once na tinrotel mo siya, hatak lang siya ng hatak So yan, ako na tapusin ng vlog. You all know the drill. Ride safe. Peace out. Bye.